Magandang gabi po mga kapatid at tayo muli nagbabalik sa ating gawain sa kapahayagan mula sa magandang balita, Biblia. Mga kapatid, tayo po muli mag-aaral. Bago tayo magpatuloy, tayo magpasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sapagkat nasa kanila ang kapurihan, kadakilahan, kalawalan at kapangyarihan magpakailanman sa nawat sa nawa. Ang katanungan natin mga kapatid, masama ba ang magtanong sa Diyos? Tandaan natin mga kapatid, ito'y kalimitan na ginagawa ng isang tao sa kanyang pagtatanong sa Diyos ay minsan, mga kapatid, minsan sinasagot o minsan ay hindi sinasagot ng Diyos. Ito'y mga nakaraang mga episode natin mga kapatid, hindi, sabaga, may mga nabahagi ako kung bakit minsan hindi sinasagot ng Diyos o minsan sinasagot ng Diyos ang ating mga katanungan. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sa nawat sa nawa. Amang Diyos, kami po'y dumadalangin sa oras na ito sa pamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo, sapagkat kayo po ang aming Ama, ang nasa kaharian ng langit, siyang nakakaalam na mangyayari sa hinaharap at hangganan ng ang mundong ito. Amang Diyos, idinadalayan ko po ang bawat isa na nangangailangan ng kaligtasan mula sa impapawid, pandagat man o panlupa man. O Ama kong Diyos na nasa langit, anuman ang nangyayari sa Israel at sa Palestine at sa bawat bansa na nagkakaroon ng kaguluhan, alam ko po ito'y mga palatandaan lamang na palapit at palapit na po ang pagbabalik ng iyong anak sapagkat kayo lamang po ang nakakaalam at oras, segundo, minuto, taon, buwan, araw ang pagbabalik ng iyong anak. Walang ibang nakakaalam nito, ni anak man o anghel man ay hindi nakakaalam ang pagbabalik niya, kundi kayo lamang po amang Diyos na nasa langit. Naway kapagat patawarin kami mga tao habang kami nabubuhay sa mundong to. Pagpalain nawa kami ng kapatawaran sa aming mga gawa. At nawa sa oras na ito, ilayo nawa kami sa kapahamakan sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Sapagkat nasa inyo lamang po amang Diyos ang kapurihan, kadakilahan, kalawat at kapangyarihan magpakailanman sa nawat sa nawa. Maraming salamat po Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo sa nawat sa nawa. So mga kapatid, tayo na po ay magpatuloy sa ating gawain o sa ating kapahayagan. Ang katanungan ay ganito, masama ba ang magtanong sa Diyos? Hindi issue ang magtanong sa Diyos, kung hindi sa paanong paraan at sa anong dahilan nagtatanong ang tao sa Diyos. Nagtatanong sa Diyos si Propeta Habakuk tungkol sa panahon at paraan ng pagsasakatuparan ng kanyang plano. Sa halip na sawayin ng Diyos si Habakuk, dahil sa kanyang pagtatanong, magiliw siyang sinagot ng Diyos at tinapos ni Habakuk ang kanyang aklat sa pamagitan ng isang awit ng papuri sa Panginoon. Maraming tao ang nagtanong sa Panginoon sa aklat ng mga awit. Ito'y makikita mga kapatid sa mga awit 10:1. Ganito ang sinasabi ng talata mga kapatid. O Yahweh, Panginoon, bakit ako nilayuan sa panahon ng bagabag? Bakit nagtatago ikaw? So dito mga kapatid, pinapakita rito, isa sa mga, sabi nga rito, sa mga aklat ng mga awit, maraming tao ang nagtanong sa Panginoon. So dito, unang talata mga kapatid, ang ating nabasa, mga awit 10:1, sabi rito mga kapatid, ulitin natin mga kapatid. O Yahweh, Panginoon, bakit ako nilayuan sa panahon ng bagabag? Bakit nagtatago ikaw? So dito mga kapatid, kung kailan nasa panahon, itong nagtatanong ito mga kapatid, kung kailan nasa panahon siya ng bagabag, nilayuan siya. At bakit, sabi niya, bakit nagtatago ikaw? Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay makapangyarihan. Tandaan natin, sabi ko nga kanina, may dahilan kung bakit sumagot siya o sumasagot siya, o may dahilan kung bakit hindi siya sumasagot. Tandaan natin yan. At dito natin makikita yan habang tayo ay patuloy na mag-aaral. Tuloy po natin mga kapatid. Ito ang karaingan ng mga dumaranas ng pag-uusig at masidihi
ang pangangailangan sa pagliligtas at pagkilos ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang bawat isa sa atin mga kapatid ay may dinaranas. Kahit yung lingkod, meron ako pinagdaraanan. Pero patuloy ko itong sinasangguni sa Diyos. Patuloy ko itong idinadalangin sa Diyos mga kapatid. Hanggat hindi natin mas naunawa at naintindihan kung bakit ganon o ganyan ang kasagutan at hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga katanungan. So tuloy natin mga kapatid. Kahit na hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga katanungan sa paraang gusto natin, ayon sa mga talatang ito, masasabi naming pinahintulutan ng Diyos na magtanong ng tao kung tapat ang kanyang intensyon sa paghahanap ng kasagutan mula sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, no? Ang iyong lingkod bago ako napunta sa kalagayang ito. Sabi nga ng isang pastor na kausap ko mga kapatid na, sabi niya, hindi sinasabi mo sa live streaming niyo. Ito mga kapatid, no, i-share ko lang no sa konting pag-uusap namin. Sabi niya sa akin, naririnig ko lagi, napapanood ko yung video mo. Sabi niya, sinasabi mo na hindi ka pastor, hindi ka diakono, hindi ka bishop, hindi ka reverend, pero yung way na ginagawa mo, doon din ang papunta. Sabi niya sa akin. Hindi mo man ina-admit na ikaw ay pastor, ikaw ay reverend, pero yung way, no, yung way na paghahayag mo ng kanyang salita sa itaas, ganun din ang patutunguhan. Sabaga, nandun ka sa way sa pagtuturo. Tandaan natin mga kapatid, sabi niya sa akin, no, iba yung nakikinig, iba yung nakapagpapahayag. Yun ang sabi niya sa akin, bagamat siya isang pastor, mga kapatid. So dito mga kapatid, kaya ako na-share lang yun, no, mga kapatid. Bakit ako napunta sa ganitong paghahayag ng salita ng Diyos? Dahil may mga mahalagang katanungan ako na naisagot ng Panginoong Jesucristo at ng Ama mismo, mga kapatid. Kung di kayo naniniwala, pero ito talaga ang aking revelation, mga kapatid. At sa mga nakapas upload ko na po yun, yung sinagot ng Panginoon ng aking katanungan mula sa aking panaginip. Panoorin niyo po yun. At sinagot ng Ama, ano ba talaga ang katotohanan sa mundong ito? May mga katanungan ako talagang glory to God. Bakit? Kasi mga kapatid, no, sinagot ng Ama na nasa langit ang aking katanungan na pinakamahalaga sa buhay ko, mga kapatid. Kasi noong 2012, nandun kami sa pag-aaral ng patungkol sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Ito, i-share ko na lang din, no? Pero pwede nyo rin po panoorin sa mga past upload ko. Pero ito, isingit ko na lang to, no? Kung bakit, sabi nga rito mga kapatid, no, kahit na hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga katanungan sa paraang gusto natin, ayon sa mga talatang ito, masasabi naming pinahihintulutan ng Diyos na magtanong ang tao kung tapat ang kanyang intensyon sa paghahanap ng kasagutan mula sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, etong nabasa ko mga kapatid. Ang sabi rito mga kapatid, no? Sabi niya rito, masasabi namin pinahintulutan ng Diyos na magtanong ang tao. Tandaan natin, malaya tayong magtanong sa Diyos mga kapatid. Malaya tayong magtanong sa Diyos kung yun ay bukal sa puso mo at maganda ang intensyon mo. Ngayon, ano ba ang katanungan ko kung bakit ito ako ngayon sa inyong harapan na nagpapahayag mula sa magandang balita, Biblia o sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo o anuman ang katawagan sa aklat na ito, banal na aklat, Holy Bible, Ebanghelyo ni Kristo, Bagong Tipan, anuman ang katawagan dito mga kapatid. Ito'y mula sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid. Ngayon, kung bakit naririto ako sa inyong harapan ngayon, mga kapatid. Dahil ang katanungan ko sa kanya noon na naguguluhan sa aking isip, kasi ang paliwanag nila sa akin, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu Santo ay iisang espiritu lang yan. Iisang espiritu. Sabi niya ganun, sabi nila sa akin. Sabi ko, kung iisang katawan, kung iisang espiritu, sino yung nagsalita?
doon sa langit, di ba? Kung yung anak ay nasa lupa at nagkatawan tao, at nung panahon na nababautismuhan ni Juan Bautista, tagapagbautismo, sino yung nagsalita sa langit na ang sabi sa langit, ito ang aking anak na kinalulugdan, pakinggan nyo siya. Diba? Sino yon? Diba? So, may mga ibang nagpaliwanag sa akin, sabi nila, anghel daw yon. Sabi ng iba, si Kristo rin daw yon. Sabi ko, paano si Kristo? Diba? So, nung panahon na sapaga naguguluhan ako, nagtanong ako sa Diyos, sabi ko, Amang Diyos, Panginoon Kristo, totoo ba na kayo ay iisa lamang na one spirit na kung iisipin natin, ako yung Ama, sapaga kinumpara ko sa sarili ko, mga kapatid, ako yung Ama, ako yung Anak, ako yung Espiritu Santo. One time lang, mga kapatid. One time lang ako nag-ask o nagtanong sa Kanya. Bakit? Kasi andun yung intention ko na malaman ang katotohanan. Na malaman ko kung ano pa talaga ang katotohanan sa Ama, sa Anak, at sa banal na Espiritu Santo. Ngayon, mga kapatid, ito yung kasagutan ng Diyos sa aking panaginip. Doon sa realidad, sa aking katanungan, na ang katanungan ko, ano ba talaga ang totoo? Amang Diyos, Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo, na kayo ba'y iisa lamang na Espiritu? Ngayon, dumako na tayo, mga kapatid, no? Kasi nakita ng Diyos, naghahanap ako ng katotohanan eh. Kasi nga, ang mababasa natin sa banal na aklat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Isipin nyo yung mga kapatid. Ngayon, yung iba, pinipilit nila na ang Panginoon Kristo, siya rin yung Ama. Kasi doon sa mga ibang talata, nasabi ng Panginoon Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Kaya yun ang pinangahawakan nila, na ang Panginoon Kristo at ang Ama ay iisa lang. Hindi sila parang isang spirit lang sila. So ngayon, mga kapatid, no, dumako tayo sa aking panaginip. Isingit ko lang to habang nandito tayo sa pag-aaral natin, mga kapatid. Kasi ang pag-aaral natin, masama ba ang magtanong sa Diyos? Tandaan natin, mga kapatid, dito, nagtanong ako sa Kanya, ano ba talaga ang totoo? Amang Diyos, Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo. Diba? Bago ako matulog, tinanong ko yun. So, eto na ngayon sa panaginip ko, mga kapatid. Sa panaginip ko, mga kapatid, nasa harapan ako ng napakataas na bakod. Pabilog siya, mga kapatid. No? Pabilog yung bakod niya. Pabilog siya. Ngayon, yung nasa loob ng bakod na yun, hindi ko alam kung ano yun nandoon. So habang naglalakad ako sa gilid ng bakod na yun, may nakita ko isang kawan na puno ng mga hayop, mga kapatid. Puno ng mga hayop. Sari-saring hayop. Kalabaw, kambing, baka, tupa, basta lahat ng klase ng hayop naroon, mga kapatid. So ngayon, paglapit ko roon, merong isang matanda, mga kapatid, na nasa loob ng kawan. Isang matandang lalaki, matipuno. Hindi sa ganong katangkara, maliit lang siya, mga kapatid. Medyo, hindi sa, yung buhok niya, hindi, sabaga parang barber's cut yung buhok niya. Matipuno siya. Manipis lang din yung bigote niya. Ngayon, bigla akong nagtanong sa kanya, mga kapatid. Sabi ko, Guro, sabi kong ganun. Guro ang tawag ko, mga kapatid. Guro, ano po pa talaga ang katotohanan sa mundong ito? Yun ang aking katanungan sa aking panaginip. Ngayon, sumagot yung matandang nasa loob ng kawan. Ang sabi niya, hindi ko nilikha ang langit at ang lupa at impyerno sa walang kabuluhan. So, yung pagkasagot niya, umalis na ako. Pagkasagot niya noon, mga kapatid, umalis na ako dun sa lugar na yon. Dahil nga sasakay na raw ako ng tren, sabi. Kasi yun ang tema sa panaginip ko. So doon pinakita doon, mga kapatid, na ang kasagutan ko sa realidad, mga kapatid,
ang katanungan ko sa realidad, mga kapatid, ano ba talaga ang katotohanan? Amang Diyos, Panginoon Kristo at Banal na Espiritu. Kayo ba'y iisang Spirit na ako yung Ama, ako yung Anak, ako yung Espiritu Santo? Pero ang kasagutan, mga kapatid, nung matandang lalaki na yon sa aking panaginip, napakaliwanag. Hindi ko nilikha ang langit at ang lupa at ang impyerno. Tatlong bahagi, pansinin nyo, mga kapatid, tatlong bahagi na iisang lugar. Lugar ng langit, lugar ng lupa, lugar ng impyerno. Pero iisa ang tema, mga lugar. So doon pinapakita lamang, mga kapatid, na at ngayon naunawaan ko rin at naintindihan ko na kung bakit meron tayong tinatawag na Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu Santo. Sa iisang katawagang pagka-Diyos nila, tatlong persona ang gumaganap, mga kapatid. May Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu, mga kapatid. At yun ang napatunayan ko sa buhay ko, mga kapatid, kung bakit naniniwala ang iyong lingkod sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Sa iisang pagka-Diyos na merong Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Wala ka man mababasa na Triune God, mga kapatid, sa Biblia, pero doon mo makikita yung intensyon sa yung kahulugan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ang Banal na Espiritu Santo. 'Di ba, mga kapatid? Kaya ito ako ngayon, mga kapatid, no, kung bakit nagpapahayag ako ng salita ng Diyos. Kasi sabi ko nga, may mga katanungan na sasagutin ng Diyos at may mga katanungan na hindi sasagutin ng Diyos. Tandaan natin, parang ganito lang din yan, mga kapatid, no? Yung hihilingin mo sa Diyos. Hihiling ka sa Diyos. May gusto kang hingin sa Kanya. Okay? Ngayon, minsan ibinibigay, minsan hindi. Kasi bakit ka mo, mga kapatid? Kasi alam ng Diyos, mga kapatid. Tandaan natin, alam ng Diyos kung yung inihingi mo ay ikabubuti mo para ikaluwalhatiin siya o ikapuri mo siya. Pero kung yung hinihingi mo para ikahiwalay mo sa Diyos, hindi niya ibibigay yon. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Ganon din sa pagtatanong sa Diyos, mga kapatid. Kung nagtatanong tayo sa Diyos, mga kapatid, na mula sa puso, mula sa liwanag, sa bukal ng iyong puso, mga kapatid, sasagot at sasagot ang Ama na nasa langit. Depende, mga kapatid. Tatandaan natin, depende na nilalaman ng puso mo. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Ang mga tanong na pakunwari, sarkastiko at udyok ng kawalan ng pananampalataya ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Tandaan natin yan, mga kapatid. Sabi ko nga kanina, no? Sabi ko nga kanina, mga kapatid, no? Kapag nagtanong tayo sa Diyos, kailangan mula sa puso natin, mga kapatid. Tandaan natin na nakikita at tandaan natin, mababasa rin natin dito mamaya, mga kapatid. Nalalaman ng Diyos ang ating mga puso. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid. Sabi nga rito, hindi kinalulugdan ng Diyos yung mga walang kwentang pagtatanong sa Kanya. Tandaan natin. Yung pakunwari lang, sarkastiko o sa udyok ng kawalan ng pananampalataya. Hindi kinalulugdan ng Diyos yan. At ganito ang sinasabi sa Hebreo 11:6, ganito ang ating mababasa, mga kapatid. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Isipin nyo, mga kapatid. Isipin nyo, napakaganda ng talata, mga kapatid, na isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo, mga kapatid. Sinabi rito, mga kapatid, no? Ulitin natin, mga kapatid, no? At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Ibig sabihin,
Ibig sabihin mga kapatid, bakit ka magtatanong sa Diyos kung hindi ka naniniwala sa Diyos? Di ba? Bakit? Sabi nga rito, no, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang mga atheists, di ba? Kapag nagtatanong sila sa walang kabuluhan dahil hindi sila naniniwala sa Diyos. Anong sinabi ng talata mga kapatid? Di ba? Diyos ay dapat paniwalaang may Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Tandaan natin mga kapatid, no? Kung meron kang pananampalataya at meron kang pananalig sa Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo, mga kapatid, lahat ng gantimpala na hinahanap mo ay ibibigay niya mula sa Kanya, mga kapatid. Yan natatandaan natin mga kapatid. Dahil makapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Tandaan natin mga kapatid, ha? Walang imposible sa Diyos. So tuloy, pagkatapos na sumaway sa Diyos, hindi sinagot ng Diyos ang mga katanungan ni Saul. Basahin natin kung bakit. Kung bakit hindi sinagot ng Diyos. Unang Samuel 28:6, ganito ang sinasabi ng talata mga kapatid. Kaya't sumangguni siya kay Yahweh, ngunit wala siyang natamong katugunan kahit sa panaginip sa Urim o sa pamamagitan ng mga propeta. Kasi bakit mga kapatid? Sabi ko nga ito nga no, mga kapatid, no. Depende yan sa iyong pagtatanong eh. Kung iyong ba'y napakahalaga, yung pagtatanong mo ay mula ba sa puso mo, mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, no, sasagutin ka ng Diyos kung ang nakikita niya ay mula sa puso mo ang iyong pagtatanong. Yan ang tatandaan natin mga kapatid. Kung bakit si Saul ay hindi natugunan ng Diyos. Bakit? Kasi ganito sinasabi mga kapatid sa ating pag-aaral. Ang tapat na pagtatanong sa Diyos kung bakit niya pinahintulutan na mangyari ang mga bagay sa ating mga buhay ay malaki ang pagkakaiba sa direktang pagkwestiyon sa Kanyang kabutihan. Yan ang tatandaan natin mga kapatid. Di ba? Sabi ko nga mga kapatid, no, ito, inuulit-ulit ko ito mga kapatid, no, kung magtatanong tayo mula sa ating puso at magtatanong tayo sa Diyos, nalalaman ng Diyos yung ating nilalaman ng ating puso, kung yung ba'y talagay mula sa puso. Yan ang tatandaan natin mga kapatid. Kasi mga kapatid, siya lamang ang nakakita ang nilalaman ng ating puso mga kapatid. Kung tapat ka magtatanong sa Diyos mga kapatid, tandaan natin. So tuloy mga kapatid, tuloy. Malaki ang pagkakaiba ng pagdududa sa pagkwestiyon sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang karapatan. Bakit mo, 'di ba? Bakit natin pagdududahan o bakit natin i-question yung kapangyarihan ng Diyos? Kung nakikita mo naman araw-araw. Gumigising ka araw-araw, 'di ba? Sumisikat araw-araw ang araw. 'Di ba? At dumaraan ang panahon, ito ang kapangyarihan ng Diyos eh. Araw-araw kang kinakain. Bakit kailangan natin pagdudahan, no? Ang Kanyang kapangyarihan at karapatan sa mundong ito, mga kapatid. So tuloy, hindi nababahala ang Diyos sa ating mga pagtatanong. Tandaan natin, hindi siya nababahala. Ang Diyos, sabi ko nga, kung tapat ang pagtatanong mo sa Diyos at meron kang nais malaman, sasagot siya kung alam niya ang intensyon mo ay karapat-dapat. Yan ang tatandaan natin mga kapatid. So, basahin natin mga kapatid, no, mga awit 44:26, ganito sinasabi ng talata. Bumangon ka at tumulong, kami ngayon ay iligtas, dahilan sa pag-ibig mong kailan may di kukupas. So dito pinapakita ng talata mga kapatid, no,
na may humihingi, no? May humihingi ng tulong sa Diyos. Sabi rito, no? Bumangon ka at tumulong. Kami ngayon ay iligtas. Dahilan sa pag-ibig mo kailan may di kukupas. Ibig sabihin, etong nagtatanong, etong humihingi sa Diyos, etong nagtatanong sa Diyos, mga kapatid, alam niya, mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos sa mga tao ay kailanman hindi kukupas. At alam naman natin, mga Israelita, ito mga kapatid, ang tumutugon lagi sa Diyos, mga kapatid. Tandaan natin, ang nagtatanong at humihingi ng tulong. Ganon din naman sa ating mga tao, sa ating mga hintil, mga kapatid. No? Bagamat tayo ay nasa presensya na ng biyaya ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Kristo at nasa panahon na tayo ni Kristo, mga kapatid, tandaan natin, mga kapatid, no? Minahal tayo ng Diyos at yun ay hindi kukupas. Tandaan natin. Bakit kung sinabing minahal tayo ng Diyos? Diba? Isipin nyo na lang, mga kapatid. 1:3:16, lagi ko itong binabahagi sa inyo, mga kapatid. Anong sabi rito ng talata, mga kapatid? Basahin natin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao, mga kapatid. Hindi lamang sa mga Israelita, mga kapatid. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Isipin nyo, sabi rito, sa anong sabi ng talata, mga kapatid? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Sapaga, mga kapatid, pinapakita ng talata, inananyayahan ka ng Diyos na magkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya sa pamagitan nino ng Kanyang anak, mga kapatid. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tandaan natin, mga kapatid. Paano tayo mananalig sa Kanya, mga kapatid? Paano tayo mananalig sa Ama, sa Anak, at sa Banal ni Espiritu Santo? Basahin natin ang 1:7-38. Ganito sinasabi ng talata, mga kapatid. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Amen. Glory to God. Mula sa puso ang nananalig sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. At ito'y dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Eto, mga kapatid, hindi ito literal na tubig ang tinutukoy rito ng Panginoong Kristo, kundi ang nagbibigay buhay, tubig espiritual sa pamagitan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Ang pananalig sa Diyos ay mula sa puso. At oras na nanalig ka sa Diyos, binibigyan ka niya ng kabanalan o kalinisan ng iyong puso. Nililinis ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Kristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo ang iyong puso, mga kapatid. Oras na nagkaroon ka ng pananalig sa Diyos. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Kaya nga, di ba, sabi nga rito, inanayahan ka ng Diyos na magkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Di ba? Ang lino sinasabi ng talata, 1:3-16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ito. At ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. So tuloy, kung tatanungin natin ng Diyos na dapat itong magmula sa isang mapagkumbabang puso at bukas na isipan. Tandaan natin, mga kapatid, kailangan, pag nagtanong tayo sa Diyos at nanalig tayo sa Diyos, meron tayong mapagkumbabang puso at bukas na isipan, mga kapatid. So, basahin natin ang talata, mga awit, no? 67:1. Ganito sinasabi, mga kapatid. Sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganoon ang aking daing upang ako'y dinggin. Isipin niyo, mga kapatid,
Sabi niya rito mga kapatid, yung dumadaing sa Diyos, sabi niya, sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ibig sabihin parang isinisigaw niya, ganon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Isipin niyo mga kapatid. Sabaga, talagang mula sa kanyang yung kanyang pagkadaing ay mula talaga sa kanyang puso. Talagang dumadaing siya ng malakas sa Diyos para agad sa dugunan ng Diyos, mga kapatid. Ganon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Tandaan natin mga kapatid. Sabi ko nga, mga kapatid, no, sabi ko nga, ang yung lingkod, no, kung bakit nagbibigay ako ng oras, panahon, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Bagamat sabi ko nga wala pa man ako wala ako sa katawagang pastor, revenant, diakono, anuman pagkatawag. Naririto ako mga kapatid bilang isang alagad ng Panginoong Kristo at nabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo na lahat tayo may kakayahang magbahagi ng salita ng Diyos dahil yun ang nais ng Ama na nasa langit. Yan ang tatandaan natin mga kapatid. Kaya sabi nga rito mga kapatid, no, sabi nga rito sa mga awit sa 67:1, no, versikulo 1, sabi niya rito, no, sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganon ang aking daing upang ako ay dinggin. Tandaan natin mga kapatid, kung tatawag tayo sa Diyos, tandaan natin mga kapatid, kailangan malinis ang iyong puso, malinis ang intensyon mo. Tandaan natin mga kapatid. So pwede tayong magtanong sa Diyos, ngunit tayo dapat, sabi nga rito, no, pwede tayong magtanong sa Diyos, ngunit hindi tayo dapat aasa ng sagot kung hindi tayo totoong interesado doon sa ating pagtatanong sa Diyos mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid. Ang yung lingkod kung bakit ito ako ngayon bilang isang tunay na Kristiyano mga kapatid. 'Di ba? May isa pa ako, sabi ko nga, may mga ilang katanungan ako na minsan sinasagot pero minsan hindi sinasagot. Pero may mga mahalagang tanong talaga ako bago ako maging isang tunay na Kristiyano, bago ako mabautismohan at yun ang naging daan kung bakit nagpabautismo ako sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Pinakamahalagang katanungan na itinanong ko sa Diyos, na ang nagpakita at ang sumagot ay walang iba kundi yung anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo na namatay sa krus. Tandaan natin mga kapatid, namatay siya sa krus at muli siyang nabuhay sa ikatlong araw. Tandaan natin mga kapatid, no? Sa buhay ng isang tao, habang nabubuhay tayo rito, dapat meron tayong kinikilala Meron tayong kinikilalang Diyos, may kinikilala tayong anak ng Diyos, may kinikilala tayong banal na Espiritu. Na kung saan mga kapatid, sila lamang ang magiging daan sa ating buhay na walang hanggan. Tandaan natin, kung hindi mo tatanggapin ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu Santo. Bakit? Kasi ganito ang sinasabi sa mga Gawa 1:24. Ganito ang sinasabi mga kapatid. At sila'y nananalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Basahin natin mga kapatid, no? Basahin natin mga Gawa 1:24. Basahin natin. At sila'y nananalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino ang dalawang ito ang iyong hinirang. So dito sa mga Gawa mga kapatid, no, dahil nga namatay, no, nagbigti si Judas Iscariote,
kailangan may humalili sa kanya. At ito nga, nagtanong si Apostol Pedro sa Panginoon o sa Diyos kung sino ang karapat-dapat na ihinirang ng Diyos doon sa dalawang magiging apostol o mapipili na bilang isang apostol na kapalit ni Judas Iscariote. So doon sa talata, mga kapatid, no, igit natin dito, mga kapatid, no, na at sila'y nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Alam ng Diyos, mga kapatid, ang nilalaman ng ating mga puso. Yan natatandaan natin, mga kapatid. Kaya kung bukal lang yung pagtatanong, bukal mula sa puso ang yung pagtatanong sa Diyos, bakit hindi kanya sasagutin? Kung alam naman niya na ikapupuri niya at ikapapahayag ng kanyang pangalan, bakit hindi kanya sasagutin? Katulad na lang nangyari sa buhay ko, mga kapatid. Sabi ko nga, mga kapatid, no, sa kabila na ako'y nagpapahayag ng salita ng Diyos, may mga problema pa rin akong dinadala na pilit ko idinadalangin sa Diyos. Pilit ko itinatanong sa Diyos kung bakit. Ano man na nangyari sa nakaraang buhay ko, hindi ko pinagsisisihan yun eh. Bakit? Kasi ngayon, ito ako ngayon, mga kapatid. Kasi, tandaan natin, habang nabubuhay tayo sa mundong to, patuloy tayo sinusubukan, mga kapatid. Tandaan natin ng kalaban. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Alam ng Diyos ang laman ng ating mga puso. At nalalaman niya kung totoong naghahanap tayo ng kasagutan sa ating mga katanungan. Tandaan natin, mga kapatid. Di ba? Sabi ko nga, kung talagang bukal sa puso mo ang pagtatanong mo sa Diyos, sasagutin ka niya. 100%, mga kapatid. Kung alam ng Diyos yung tinatanong mo ay ikapupuri niya at ipapalaganap mula sa kanyang pangalan. Yan natatandaan natin, mga kapatid. At ito ako ngayon, mga kapatid. Sabi ko nga, di ba? Dati akong Muslim. Na-convert ako bilang isang Muslim. Pero dahil nga nagkaroon ng may gumugulo sa isipan ko, ano ba dapat ko paniwalaan, Quran o Biblia? Sino ba dapat ko sundin, si Allah o si ang Panginoon Kristo, ang Ama na nasa langit? Pero ito ako ngayon, mga kapatid, itinataas ko ang pangalan ng Ama, ng Anak at ang Banal na Espiritu Santo. Bakit? Kasi ang kasagutan sa aking katanungan, mismo ang sumagot ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Dahil yun mula sa puso ko. Nagtatanong ako sa Kanya mula sa aking puso. Ang katanungan ko ganito, mga kapatid, ang tanong ko sa Diyos ay ganito: Panginoong Amang Diyos, Panginoong Jesucristo, totoo ba na si Muhammad ang nagtuturo ng totoo ng salita ng Diyos? Sumagot ang Panginoon Kristo sa aking panaginip. At 7 araw ko yun pinagdasal, mga kapatid, 7 araw ko yung pinagdasal. Sa ika-7 araw, sumagot siya, mga kapatid. Walang iba kundi ang Panginoon Kristo ang sumagot. Harap-harapan nakita ko ang Panginoon Kristo sa aking panaginip, mga kapatid. Ang katanungan ko rin naman sa panaginip ko, nung nakaharap ko siya, Jesus, sabi ko pa nga, Jesus pang ang tawag ko. Jesus, bakit po sabi ni Muhammad, siya ang nagtuturo ng totoo? Si Muhammad, yun ang propeta ng mga Muslim. Sumagot ang Panginoon Kristo sa aking katanungan. Sabi ng Panginoon Kristo, ang sinuman, ang siya nagtuturo ng salita ng Diyos, na hindi nagmula sa akin at sa Ama, kailanman ay hindi sa Diyos. At ito ko ngayon, mga kapatid. Pinangahawakan yung revelation na yon. Nagtanong ako mula sa puso ko kasi naghahanap ako ng katotohanan eh. Bakit? Kasi hindi ka pwede sumamba sa dalawang Diyos. Bakit? Kasi nung panahon na naghahanap ako ng katotohanan, mga kapatid, nagsasala ako, sumasama ako sa Bible study. Nagba-Bible study ako, nagsasala ako. Hindi ako pwede sumamba sa dalawang Diyos.
mga kapatid. Isa lamang dapat puguntangi ang sambahin natin, mga kapatid. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Kaya ito ako ngayon sa inyong harapan, mga kapatid. Nagpapatunay at nagpapatotoo na merong Ama, merong Anak, at Banal na Espiritu Santo ang magpapababago sa buhay natin, mga kapatid. Yan ang tatandaan natin. Ang kondisyon ng ating puso ang sukatan kung tama o mali ang pagtatanong sa Diyos. Glory to God. Amen. Sanawa't sanawa. Diba? Ang kondisyon ng ating puso ang sukatan kung tama o mali ang pagtatanong sa Diyos. Mali ba yung aking katanungan? Ang katanungan ko, mali ba? Hindi, mga kapatid. Kasi nakikita ng Diyos, naghahanap ako ng katotohanan na ipinipilit ko na tama yung sinasabi ni Muhammad. Pero hindi pala, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoong Kristo, ang sinuman, ang siyang nagtuturo ng salita ng Diyos na hindi nagmula sa Panginoong Kristo at sa Ama, kailanman ay hindi sa Diyos. Yan ang revelation sa akin, sa aking pagtatanong sa Diyos. Kaya, ang katanungan ni ganito, mga kapatid, no? Sabi rito, mga kapatid, no? Masama ba ang magtanong sa Diyos? Hindi, mga kapatid. Hindi masama magtanong sa Diyos kung ang itinatanong mo patungkol sa katotohanan sa Kanya. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Sabi ko nga lagi, mga kapatid, no? Ang Diyos ay nag-aantay lamang sa Kanyang mga anak. Tandaan natin, tayo yung mga anak ng Diyos. May mga suwail man, merong mga ayaw tumanggap sa Kanya, pero nag-aantay siya. Nakalulungkot isipin, pero yun ang katotohanan, mga kapatid. Nag-aantay ang Ama na nasa langit na bumalik ang Kanyang mga anak. Tandaan natin yan, mga kapatid. Sa mundong ito, mga kapatid, makasalanan ang mga tao. Kaya natatandaan natin, mga kapatid. Ni isa walang karapat-dapat. Bakit? Kasi nga, mga makasalanan tayo Pero sa pamagitan ng Kanyang anak, tinanggap tayo ng Ama na nasa langit. Sino ba ang dapat natin sino ba ang dapat natin daraanan patungo sa langit? Ano sinasabi ng talata, mga kapatid? Basahin natin, mga kapatid. 1:14-6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Napakalinaw, mga kapatid. Hindi tayo makalalapit sa Ama kundi sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Isa lang ang daraanan natin, yung dinaaran ng Panginoong Kristo. At isa lang makakapagbigay sa atin ng katotohanan, ang Panginoong Kristo. At isa lang makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng Ama na nasa langit sa pangalan ng Panginoong Kristo. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Kaya, kung masama ba magtanong sa Diyos, hindi masama magtanong sa Diyos. Tandaan natin, mga kapatid. Kung yung pagtatanong mo ay mula sa puso mo, at kung yung pagtatanong mo, kung alam ng Diyos na ikapupuri niya, sasagutin ka niya. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Glory to God. Naunawa at naintindihan natin ang ating pag-aaral. Hindi masama ang magtanong sa Diyos. Tandaan natin, mga kapatid. Magtanong tayo mula sa ating puso. Bakit? Kasi prove ko Na-prove ko na Kaya nga may mga revelation ako na naka-upload sa video na ito na talagang taos puso ako nagtatanong sa Diyos, mga kapatid. Yan ang katotohanan, mga kapatid. May mga katanungan man tayo hindi sinasagot ng Diyos kasi hindi na mahalaga para sa Kanya yun Sabaga, walang halaga yun sa Kanya. Yung meron kang itinatanong sa Kanya, parang sasagutin ka niya, hindi naman niya ikapupuri. Hindi naman niya ikapapahayag sa Kanyang kapangyarihan, sa pangalan niya, sa pangalan ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Kaya kung magtatanong tayo, kailangan, mga kapatid, bukal sa ating puso ang ating pagtatanong sa Diyos. At tatandaan natin, sasagot siya.
Tandaan natin yan mga kapatid. Magbibigay siya ng mga revelation mula sa iyong mga panaginip. Mula sa makalangit na panaginip. Tandaan natin mga kapatid. Nawa, inulit ko, nawa. Hindi masama magtanong sa Diyos mga kapatid. Kung ang pagtatanong mo ay para sa ikapupuri niya at ikapapahayag ng kanyang kapangyarihan at pangalan, sasagot at sasagot ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu Santo sa nawa at sa nawa. So mga kapatid, ako'y muli nagpapasalamat at nawa meron tayong natutuhan sa ating pag-aaral. Masama ba ang magtanong sa Diyos? Hindi masama magtanong sa Diyos mga kapatid. Ang masama, yung magtatanong ka, para lang nagtanong ka sa wala, hindi ka talaga sasagutin ng mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid. Nawa, ako'y muli nagpapasalamat sa lahat na patuloy na sumusubaybay sa channel na ito. Maraming salamat mga kapatid. Aking dalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo ang iyong kaligtasan. At nawa, pagpapalang espiritual ang ating natutunan sa pag-aaral na ito. Tayo po'y muling manalangin mga kapatid. Amang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa oras ito na nawa ang bawat isa na nais na magtanong sa inyo, hindi po masama, Amang Diyos, ang magtanong sa inyo kung ito'y ikapupuri nyo o ikapapahayag ng iyong kapangyarihan. Maraming salamat po, Amang Diyos, sa lahat ng pagkapala na tinatanggap namin, sapagkat kayo lamang ang nakakaalam na mangyayari sa hinaharap at sa aming buhay. Amang Diyos, idadalain ko po ang bawat isa na angailangan ng pagkaing spiritual o physical man at kaligtasan sa panahong ito. Lalo na po, Amang Diyos, inuulit ko po na yung mga nangyayari sa bawat bansa, lalo na sa hinirang yung bansa, ang Israel, na pinagkakaisahan ng Arab nation para atakihin ang iyong bayan. Pero alam po namin, Amang Diyos, na ito'y mahalaga sa inyo at alam po namin na hindi nyo papabayaan ang mga hinirang ninyo. Bagamat ang Israel ay may mga ilan na hindi naniwala sa iyong bugtong na anak nung siya'y nagkatawang tao. Pero dalahin ko pa rin po, Amang Diyos, ang kaligtasan ng bawat isa, hindi lang po sa Israel, kundi sa bawat bansa, lalo na kumakalat sa panahong ito at hindi pa rin natatapos ang coronavirus. Nawa, kagalingan sa bawat isa at kaligtasan sa bawat isa mula sa Palestine, sa Israel at sa bawat bansa. Iligtas nawa ang kanilang mga buhay, kaluluwa. Amang Diyos, ito'y aking hiningit at dalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng iyong bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawa at sa nawa. So mga kapatid, ako'y muli nagpapasalamat muli. Maraming salamat po talaga at nawa tayo magpatuloy sa makinig sa mga pag-aaral na pinapahayag sa channel to. Hanggang sa muli mga kapatid, sa nawa at sa nawa.